verse 15b. Joshua chapter 24, verse 15b. Usually, pag sinabing B, pag A and B, meron siyang, sa isang verse, divided siya ng colon. So, indicating na, merong ibang transition or idea. Okay, ang verse natin pong binabasa. So, Joshua chapter 24, verse 15b. Sabi dito, ganito, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ayan, nandiyan sa baba. Okay, pero siguro maganda, simulan natin sa taas. Okay? "And if it seem evil unto you to serve the Lord," kausap ni Joshua dito ang Israel, "choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the river, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell." Tapos sinabi yan, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na minsan pa kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang makapag-aral na po ng banal na salita. Ama, hiningi po namin ang talino na nagmumula sa inyo sapagkat alam po namin na sa ganang amin ay hindi po namin kaya maunawaan ang mga bagay nito. Lalo tigit sa lahat ang sa buhay po ang mga ito. Kaya hiningi po namin ang Espiritu malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Matutunan po nawa namin na disiplinahin ang aming sarili sa pagiging tamad, antok, or any distracted mindset that we have this afternoon, O God. We ask that you continue to bless us and to guide us as we study your word. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mari po tayo maupo. Choosing the right path to the right God. Choosing the right path to the right God. Now, madalas na ho natin itong marinig, specifically this verse, and it's obvious that some of you will think that the verse tells us about family. But actually, if we're going to study, okay, kung titignan nyo, and you will properly observe the verse, kung talagang, alam mo yun, sinasanay natin na mag-observe, it doesn't speak about the family, but rather it speaks about a person who has a proper focus, his faith towards God. Kumbaga, para bang alam niya yung kanyang tinatayuan na ultimong kanyang pamilya ay kaya niyang kaladkarin papalapit sa Diyos because of that faith. It doesn't tell us na, oy, dali niyo yung mga anak niyo. It doesn't says there. Kundi nang dahil sa pananampalataya niya na tried and tested throughout the years, alam mo yon, and many people decided na hindi ganun ang gusto nilang lakaran. Samantalang, kung makikita natin, siya yung pumalit kay Moses, one of the leaders of the Israel, and yet, hindi po nila ginagawa yon. But because of his faith to God, alam mo yun, gusto niyang idamay, gusto niyang isama, sino? Ang kanya pong pamilya. Why? Because he understand his faith affects the family. Sana ganun din tayo mananampalataya. Your faith affects the family. Kaya kapag hindi tama ang ating pananampalataya, hindi nyo masasama kahit na sino, kahit kailan, ang inyong kapamilya papalapit sa Diyos. It always speaks about your faith to God. Tandaan po natin, kasi pag sinabi natin pananampalataya, it's always a what? A choice. Okay? Hindi pwede na para bang nadadala ka lang. Pag sinabi natin pananampalataya, you yourself decided na I wanted to follow Jesus. Parang yung song, sana makanta natin, ano? I have decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Di ba? Why? Because faith is a choice. Alam natin, mga kapatid, na, alam yon, hindi na tayo yung nabubuhay. But somehow, mga kapatid, binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na bagaman tayo may pagpipili, piliin mo rin naman sana ang lumapit sa Diyos. Alam ko na pwede natin palibutan ang ating sarili ng ministry,
palibutan natin ating sarili ng mga kapwa nating Christian. But if you do not decide to follow the Lord with all your heart, baliwala. Naintindihan po niyo? And there's so many biblical reference regarding that. Alam mo yun, choice na kinakailangan po natin gawin. Nakakalungkot dahil sabi ko nga, ngayong anampalataya ka na, binigyan ka na ng kalayaan ng Diyos eh. Unlike dati, nung hindi ka pa Kristiyano, kahit na gusto mo lumapit sa Diyos, gawin ang mga bagay na maka-Diyos, hindi mo magagawa. Bakit? Wala ka pang Diyos. Wala pang Espiritu ng Diyos na nangungusap sa iyo. But now that you're a Christian, malaya ka na. So ngayon, ano sabi natin sa Galatians? Use that liberty for what? In serving the Lord. Huwag mong gagamitin ang kalayaan na yan para paglingkuran ang iyong laman, kundi paglingkuran sino? Ang ating Panginoong Jesus. That is why our faith, ano din yan eh, hindi lamang choice, ano yan? Crucial din yan. Okay? Why crucial? Again, sabi ng Hebrews chapter 11, for without faith, it is impossible to please Him. It's either you live in faith or you live out of faith. If you're living out of faith, ang sabi ng Bible, nagkakasala ka. Anything that is out of faith is a sin. Kasalanan. Anything that is out of faith, hindi natutuwa ang Diyos. Take note, mga kapatid, kahit saan, pagbibigay man yan, pag-awit man yan, pagba-Bible study man yan, pagli-leader man yan, even paglilinis man ng CR yan, pag di yung ginawa sa pananampalataya, di yan nakakalugod sa Diyos. Kasi sa sarili mo, parang, pwede mo naman kasing gawin, pero hindi tama yung puso mo eh. Kasi napilitan ka lang. Kasi napagalitan ka lang. Ay, gawa kayo ni kasi sinabi ng Kuya Ace. Pwede yun eh. Kaso nga lang, mga kapatid, hindi mo mararanasan ang tunay na galak and at the same time, ang tunay na pagpapala ng Diyos. Bakit? Hindi totoo eh. Kaya, sayang ang paglilingkod ng isang tao nang wala sa pananampalataya. Or sabihin na natin, hindi totoo ang pananampalataya. Kaya maging warning po sa atin itong lahat. Kasi nga po, it's about time for us, specifically and especially our family, to live in what? To live in faith. So again, faith is choice. You have to choose. Faith is crucial. And at the same time, of course, faith is a commitment. Okay? Hindi pa yan yung points natin, pero sa introduction kasi, gusto kong ipaunawa sa inyo kung ano yung ginawa kasi nitong si Joshua. Ginawa niya yan. Okay? Ginawa niya yan. Kaya nga nag-i-encourage siya eh. Siya lang may kakayanan mag-encourage. Bakit? Nanatili siya sa tamang commitment. Ang hirap mag-encourage sa ibang tao kapag di yan nakikita sa pamumuhay ninyo. Sa totoo lang. Even if you have the right motivation, alam mo yun, it will not benefit you. Maybe God will use you, yes. Kahit nga unbeliever, pwedeng gamitin eh. Kaso nga lang, ikaw, personally, hindi ka magbe-benefit dyan. Sayang ang pagkakataon. Out of God's mercy, sige, sabihin na natin, pwede kang gamitin. Si Martin Luther nga, nakakilala siya sa pamamagitan ng isang katolikong pari eh. Alam niyo ba yan? Ginamit siya ng Lord. Ano kasing sabi nung katolikong pare, oy, Martin Luther, kung marami kang tanong, wag kong tanungin mo, magbasa ka ng Bible. Nagbigay yun ng daan, nakakilala siya sa Lord. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pare na yun, sa katolikong pare na nagsabi kay Martin Luther. I don't know if he become a Christian or not, but one thing is for sure, mga kapatid, tanging ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo mas maging kagamit-gamit sa Kanya. Ngayon, naging mananampalataya ka na, let us seize the opportunity. Huwag natin sayangin. Now, here in the text, sa ating pong binabasa, okay, specifically in verse 15, kasi sabi niya ni Joshua, sabi niya, but as for me and my house, ang sabi niya, we will serve the Lord. Anong meron? Bakit niya sinabi yan? 3 bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Okay? 3 bagay. If you want to choose the right path to the right God, we must do these 3 things. Number 1, we need to serve Him with a right mindset. That's number 1. We need to serve Him with a right mindset. Tama yung kaisipan. Okay?
Now, pinaalalahanan ni Joshua ang bansang Israel, it's because they don't have a right mindset. Ano yung opposite ng right? Wrong ang kanilang mindset. Kasi akala nila, pwede nilang paglingkuran ng Diyos, and pwede silang maghanap ng iba pang Diyos. Akala nila, kaya nilang paglaruan ng Diyos. Alam mo yun? That is not how you serve God. Just like the Christians today, hindi nyo pwedeng paglaruan ng Diyos. Because in the first place, if you truly know God, hindi mo siya maluloko. Tama? Sabi na yung Galatians chapter 6. I'm not mistaken, verse 7 or verse 9. Sabi doon, you cannot mock, you cannot deceive God. Sabi sa, be not deceived, God cannot be mocked. Di pwede maloko ang Diyos. Okay? So, if we want to walk, if we want to go in the right path, sa tamang landas, sa tamang paglakad, or in short, sa tamang pamumuhay, ayusin natin yung isip natin. Kasi yung may isip ng Panginoon, yung may isip ng Diyos, naglalakad yan patungo sa Diyos. Walang anumang bagay ang pwedeng mauna dyan kasi paglakad niya patungo sa Diyos. Walang anumang negosyo, walang anumang relasyon, walang anumang plano, walang anumang pera ang pwedeng, alam mo yun, manguna sa isip ng tao na yan, maliban ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka, itong dalawang taong ito, bagamat hindi nabanggit, pero laging magkasama ito eh. Joshua and Caleb, they have the right mindset. Kung bakit sila matapang sa kabila ng problema, sa kabila ng mga, sabihin natin, testing sa kanilang buhay. You know why? Because they know who God is. Kilala nila yung Diyos eh. Kilala nila yung kakayanan niya, kilala niya yung kapangyarihan niya, kilala nila yung pangako niya, kilala niya yung, alam mo yun, parusa na pwedeng ibigay sa mga taong sumusuway sa Kanya. And if we don't have that kind of mindset, ang daliho nating masway. Sa totoo lang. Nakikita yan sa paraan ng pagdadamit, pananalita, barkada, libangan, yes, and even karelasyon. Kaya di ba ka nagtataka, even in Israel, God, alam mo yun, enters a relationship between man and woman, making sure na ang mapapangasawa ng Israel ay kapwa nila Israel. Bakit? Kasi yung pangako ng Diyos nasa Israel. Ngayon, kapag nag-asawa sila, nang hindi ka panalig, hindi ka pananampalataya, hindi ka paniniwala, tama ba yung word na yun? Hindi parehas ng faith, there's a tendency of what? Mapalayo sila sa Diyos. Yun lang naman yung ayaw ng Panginoon eh. Anong ayaw ng Diyos? Mapalayo ka sa Kanya. Pero dahil may choice ka, it's up to you. Kaya nga yung promise ng Panginoon, I will bless them that bless thee, curse them that curse thee. And then may kabaliktaran yun. Pag lumayo ka, nasa sa iyo yan. Di ba? It's the same promise, okay? It's the same idea, rather, sa buhay ng mananampalataya. Kung gusto mo na lumago sa pananampalataya, you have to renounce, you have to revoke, you have to abandon every relationship, every idea, or anything na makapagpapalayo sa iyo sa Diyos. Hindi pwede na humahabol ka sa Facebook, sa TikTok, sa TV, sa pornography, and then you expect lalago ka sa pananampalataya. It doesn't work that way. Hindi ka lalago. Ano mangyayari? Puro palo mararanasan mo. Bakit? Tinutuwid ka ng Diyos. Kung ikaw talaga ay sa Diyos. So you see, when Joshua told the Israelites, hey, alam mo yun, kinakailangan nyo mamili. Kinakailangan ayusin nyo yung desisyon ninyo. Kinakailangan ayusin yung pagpipili ninyo. Yun ang sabi doon, no? Balik tayo. In verse 15, doon sa may itaas, ang sabi dyan, no? Ano sabi? Choose, and if it seem evil unto you to serve the Lord, notice the word. Bagaman paulit-ulit to, gusto kong i-highlight to as your part, as the part of your observation. Pansinin niyo, kung sa palagay ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, bakit niya sasabihin yun?
Masama ba maglingkod sa Panginoon? Kasi nangyari sa Israel ganito. Sinawaan sila sa paglilingkod sa Panginoon as if that is a bad idea. That is an evil idea. Imagine niyo yun. Bakit sila umantong sa ganon? Nasa pamumuhay. Israelita sila, tama? Tama? Meaning, they have the promise of God. They have the covenant of God. Tuli nga sila lahat eh. Ibig sabihin ng pagtutuli, they are the promise keeper. If you have the promise and you are the keeper of that promise, then you must attend. You must do. Di ba? You're part of the bargain. Kinakailangan mong gawin yung nararapat mong gawin. Hindi nila yung ginawa. So ngayon nagtataka si Joshua, bakit yun ang ginagawa ninyo? Okay, ganito gawin natin. If it seem evil unto you to serve the Lord, kung sa palagay niyong masama, di ba? It's a rhetorical question. Tama? Kasi alam nila yung sagot eh. Masama ba maglingkod sa Panginoon? Of course, ang sagot, hindi. Pero bakit niya yung tinanong? Kasi iba yung sinasabi, iba yung pangalan sa pinamumuhay nila. Parang tayo, ano yung pangalan natin? Kristiyano. Ngayon, kung nag-iiba ka ng pamumuhay, ng paglakad ng Kristiyano, kinakailangan mag-isip. O't kakanyang ka, marok dewari yung Diyos. Parang ganun yun eh. So anong sabi ni Joshua? Choose you this day whom you will serve. Can you imagine that? Imagine mo yun. Parang ganito yan. Pumili ka. Uratex bed or second hand na banig? Tama? Siguro sabi, are you crazy? Parang, ang layo. Ganun yung sinasabi ni Joshua dito. Sabi niya, kulang na, sabi, nasiraan na kayo ng bait. You have the wrong mindset. Why are you choosing a second-hand banig? Alam mo, samantalang meron kang brand new Uratex, which is the one true God. Why is that? Kaya nga sabi ko nga, if you want to walk the right path, okay, ano dapat mong gawin? Kailangan mo magkaroon ng tamang mindsetting. Dahil kung hindi, di mo sama pamilya mo. Bakit? Kasi nagsisimula sa iyo eh. It always starts with you. Ulitin ko ha, ang verse na to ay hindi ginagamit lang para sa pampamilya. The real focus of the verse, yung pananampalatayang ng isang taong totoong nagtatapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Bakit? He has the right mindset. Pangalawa, okay? If you want to walk, of course, you choose the right path to right God. Number 2, serve Him with a right motive. Serve Him with a right motive. Anong pinagkaiba na to? Yung mindset, pinipili mo yung Diyos. Now, the motive, ganito yan. Pinili mo na ang Diyos. Kaso, iba yung gusto mong mangyari. Naging buhay na ng Israel, oo, maglilingkod kami sa Diyos, pero gagawin namin itong kasalanan na ito. Nagigets niyo? Kaya makikita niyo sa mga naging hari nila, si Saul, di ba? Nung nagkasala siya, anong sabi niya? Kasala ako, sige, ginawa ko lang naman para makapaghandog kay God eh. Mali yung motibo. Nagigets po ninyo? Yes, you choose the right God. But how about your motive? Kaya ka naman naglilingkod sa Diyos para yumaman. If that is your motive, then I will tell you, hindi ka magtatagumpay. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit kayo niligtas ng Lord eh. Kasi in the first place, malapit ng rapture, magugunaw ang mundo, lahat ng gulo dito, lahat ng mangyayari dito sa mundong ibaba, puro kaguluhan, bakit mo pipiliin ang yumaman, sumikat, maging makapangyarihan? O lahat ng bagay na yan mawawala. It's about time for us to ask, tanungin natin, tama ba yung reason ko, ba't ako naglilingkod? O, balik ta rin natin. Sige, dumadanas tayo ng hirap. Okay? Maraming utang. Ganun talaga eh. Sino yung utang dito? Huwag na magtaas ang kamay. Sa itsura pa lang ng mukha ninyo, alam ko na. Okay, sige. Problema. But what is your motive in serving the Lord? Pag medyo kaya-kaya, mag-serve ka, pero pag dalang hindi na kaya, titigil na. Kasi wala, mahirap na eh. I remember one time,
nang nag-serve ako dito sa May Clark for a few weeks. Sabi ko, kinukwento ko lagi sa inyo, merong isang men doon na pag laging tumatayo, ano proper term? Mayabang. Sobrang yabang. Gusto niya lagi siyang naitataas, gusto niya lagi siya napapansin, pag may ginawa siya, kinakailangan, nababanggit siya, pag hindi siya nababanggit, nagagalit siya. Bagaman malaki yung ginawa niya, gusto niya nababanggit siya. Kaya huwag ko kayong ganon, ha? Walang ganon. Gusto maglingkod ng totoo sa Panginoon, pag naglingkod ka, bigay niyo sa Kanya. Pero hindi ko naman ibig sabihin na hindi natin dapat pansinin yung mga bagay na dapat natin pagpasalamat. At hindi lang dapat yung pastor nagpapasalamat, tayo po lahat nagpapasalamat. Amen? But going back, hindi yun ang ano natin, he's an Air Force. Nagtatrabaho siya sa Clark eh. Okay? Sundalo. So ngayon, nirequest niya na, mga kapatid, panalangin po anak ko na sana pumasa din sa pagiging Air Force. Okay? At marami siyang pinangako, etc. na pag nakapasa yung anak ko, gagawin ko yan, bibigay ko yan. To make the long story short, hindi pumasa yung anak niya. Anong ginawa niya? Tumayo siya, prayer meeting din nun eh. Hindi siya nagbihis. Mukha siyang Tapos tumayo siya dyan, sabi niya, hindi ho tinugon ang aking panalangin. And then, ang term na ginamit niya is, ala namang kwenta, yan naman. Imagine niyo yun. Kahit na sabihin natin tanggalin na, yung sinabi yun, nangangako siya na ibibigay niya ito, o gagawin niya ito, or isusuko niya ito pag pumasa yung anak niya. Although, hindi tama yun, ha? Amen? Sa isang mananampalataya, hindi mo pwedeng sabihin yun. Ibig sabihin, kaya ka pala na naglilingkod sa Diyos kasi may kailangan ka lang. That's the wrong motive. Hindi yun yung paglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin. I'll give an example. In the book of Judges. Okay? Merong isang judge, nakalimutan ko yung pangalan. Yung sabi niya, pag nanalo ako sa laban, ang unang sasalubong sa akin, ihahandog ko. Jephthah ba yun? Jephthah na yung nasa isip ko, baka magkamali ako eh. Again, sabi ko nga, although pinanalo siya ng Panginoon because the work of the Spirit is to empower the person because of God's will. Okay? God's will yon, kaya niya ginamit. Hindi dahil gusto ni Jephthah. Actually, ayaw niya nga eh. Okay? Balik tayo. In the book of Judges, chapter 2, verse 10, nakita natin na yung generation na ito, hindi maganda ang kanilang pananampalataya. Kaya all of the judges, may mga sabit po yan, including Jephthah. Una, kanino ba galing yung paghahandog ng tao? Di ba sa kalaban? Ba't niya gagawin yun? Tama? Siguro, you will question me, but Pastor, why God allowed that to happen? Para maintindihan ni Jephthah yung kanyang ginagawang pagpipili. It may be na hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Okay? It's not the perfect will of God, but what we call that? Anong tatawag po natin doon? It is the permissive will ni God. Anong sabihin? Inallow ng Diyos. Not because God wants it. Ganun lagi sa permissive will eh. Dahil makulit ka, sige, ganyan, bigay sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, kaya kung di binibigay, kasi kakapahamak mo yun. Pero dahil makulit ka, alam mo yun, sige. Then you will know and understand yung mga bagay na pinipili mo, hindi naman talaga ang tamang pagpipili yan. Nagigets po ninyo? Now, dito sa pagkakataon nito, in the book of Joshua, ganun yung mindsetting nila. Okay? Dahil ganun yung mindsetting nila, hindi nila pinipili ang Diyos, or kung pipiliin man nila ang Diyos, mali yung motive. Pambihira. Ulitin ko ha. Sa mindsetting, pipiliin nila ang Diyos. Kasi di nila pinipili eh. Pasaway eh. Ngayon, kung pipiliin naman nila ang Diyos, ang ginagawa naman nila, mali yung motive. Masyado silang mataas. Mag-aasawa sila ng hindi Israel. Ano sabihin? Ay, okay lang kay God yan. Total, alam mo yun, may lahi tayo, masasalinan sila. Mga tipong ganong mindsetting, iba yung motive. How about us? What is the motive why we are serving the Lord? Alam mo kasi, kapag malinis at tama ang motive, magandang paglilingkod. Amen?
Maayos yung paglilingkod, mga kapatid. Masaya. Alam mo yun? Natutuwa ang Diyos sa ganong klase. Living for God is the very purpose why we became a Christian. Yung mabuhay ka na naiintindihan mo yung alam mo yung kalooban ng Diyos, pinakamasaya sa lahat yun. That is why, alam mo yun, hindi nakapagtataka, ang buhay ni Joshua, alam mo yan, pinagpala ng Diyos eh. Noong una pa lang, actually, it's a different generation yung kanyang nilid. Kasi yung time nila, yung generation nila, namatay lahat, nawala lahat eh. Bakit? Malayo sila sa pananampalataya at malayo sila sa katotohanan. Una pa lang, sabit sila eh. Bakit? Hindi nila pinipili ang Diyos. Ngayon, kung bakit lang nila pinipili ang Diyos, iba yung motibo. Tama? Tama? Nililibak nila ang Diyos eh. Noong nasa wilderness sila, yung time ni na Joshua, nung kabataan pa lang sila, si Moses na naglilid. Pag nagugutom sila, are they praying to God? Are they requesting to God? No! They are demanding to God. They are murmuring to God. Ano na naman ni? Sinawa na kami makanini ng pamangala ng aliwakin na Moses. Sinawa na kaming, ano ba kinakain nila? Tipaklong. Alakdan. O talaking tinape. Mabait lang ang Diyos eh. Pinaulan ng mana. Mas higit pa sa tinapay. Gagawin lang nila, kukolekta lang sila. O katagalan, sinawa lang. Puros na ang mana ng mana. Mana-mana, sinawa na. Ano ginawa ng Diyos? Pinadala ng quail, ng pugo. Every time, the Lord connects with them, I do believe God is longing na alam mo yun, maintindihan ng Israel na, alam mo yun, kung sino itong Diyos sa pinaglilingkuran nila. Itong Diyos na ito, na bagaman walang lilim sa desert, binibigyan sila ng pillar of clouds. Tama? That even though they're living in the desert, God is providing them every night a pillar of cloud. Alam niyo po bakit? Kasi tuwing umaga, yung init, very scorching, nakakapaso. Kaya nagpo-provide ng Diyos ng cloud. At night naman, alamin ni Kuya doon eh. Di ba? Sa gabi, bagaman, alam mo yun, walang snow, sobrang lamig. So God is providing them a what? A pillar of clouds. Kung babasahin pa nga sa Deuteronomy, ano nangyari? 40 years silang pag-alagala. Ang sabi, hindi na luma yung damit, hindi na pudpud yung sandalyas. Imagine mo yun. Walang sinabi yung habayanas nyo. Diba? Wala. Tsaka Shopee na damit. Okay, mura lang yung sa Shopee. Yung Shine, o yung iba, Shane ng tawag. Yun, 40 years. Yun at yun nga lang, pero at least tumagal. O, sino naman paano ka ba namang magdi-display sa disyerto? Sige nga. Kano ang magdi-display? Sa mga cactus. Di ba? Nagigets po ninyo? So then again, when we are serving God, not only we should have the right mindset, but also, we should have a proper or right motivation. Kumbaga, yung tanong kanina, sino? Pangalawa, papaano ka naglilingkod sa Diyos? Kasi una, sino ba pinaglilingkuran mo? Kung Diyos pinaglilingkuran mo, maayos ang lakad mo. Ngayon, dahil ang Diyos pinaglilingkuran mo, dapat maging tama ang motibo mo. At pangatlo, dito tayo magwawakas. If you choose the right path to the right God, we need to serve Him with a right movement. Wala akong maisip na word na tutugma sa letter M. So, let's choose M, movement. Hindi dahil gusto ko lang maging alliterated yung sermon. Merong idea dyan eh. Simulan natin. So, kanina, dapat si God. Yun yung proper mindset. Tama? Ngayon, kung si God ang pinaglilingkuran mo, dapat maging tama yung motibo mo. So ngayon, pangatlo, dahil naging tama yung motibo mo, you should have a right movement. Ano yung dapat gawin dito? Tuloy-tuloy. Diba kasi, paglilingkod,
Parang tinotoyo lagi, ano. Tapat ngayong linggo, tingnan topak next week. O tayo mega 10 prayer meeting. Hey, tabalo kayo. Wala yung pera. Netino kayong prayer meeting. Di ba? What if sa devotion natin, lagi tayo open cam? Sila yung mga itsurang, hindi ka itsura, matsura lang. Kasi lagi lang makabangot eh. Kaaga-aga makabangot eh. Kasi instead na isipin muna yung salita ng Diyos, isipan nila, naman kayang gawin kanina, bakit kami kapera kami? Masama ba yung pastor? Hindi naman, pero sa lahat ng pagkakataon, dapat sa mananampalataya, una lagi ang Diyos. Tama? So yung paglilingkod sa Panginoon, dapat tamaan tayo lahat dito Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat consistent. Anything that have a consistency and then all of a sudden, it does not creates what? Problem. Ulitin ko. Ano mang bagay na dapat tuloy-tuloy, na hindi nagtuloy, problema. Ang relo mo na dapat tuloy-tuloy, pag huminto, may problema. Kahit huminto yan ng 1 segundo, 1 minuto, may problema yan. Ano yung sabihin? Hindi tama yung relo. Ang puso natin, tuloy-tuloy. Pag nag-skip yan ng beat, okay? Arrhythmia, ang sakit yata, if I'm not mistaken. Ibig sabihin, may problema ka. May sakit ka. Ganun din sa paglilingkod sa Diyos. Ulitin natin. Kanina, sabi natin, you should have a right mindset. Dapat ang Diyos lang. Walang iba. Pangalawa, kung sa Diyos ka na nakafocus, you should have a right motive. Dapat totoo, hindi yung trip-trip lang na, alam mo yun, mag-serve ko kayo kapag binye may ni, pag ilim may binye, alam mo, kung maglingkod kayo ko. Pangatlo, you should have the right moment. Tuloy-tuloy dapat. That's the movement. Ito kasing taong ito, si Joshua, di ba, and Caleb, tuloy-tuloy yung paglilingkod nila sa Diyos. Ganun nga rin si Caleb eh. Si Caleb, kahit matanda na, hindi nag-diminish yung kanyang lakas, sabi ng Bible. Alam niyo bakit? Kasi yung tiwala niya sa Panginoon, yun yung lakas niya. Parang sa Psalm, the joy of the Lord is my strength. Tama? Kasi sabi ni Caleb, kung ano yung lakas ko nung pumasok kami sa promised land, yun pa rin yung lakas ko ngayon, sabi ni Caleb. Grabe yung lakas na yun, ano? Unlike ngayon eh. Di ba? May matanda ngayon, matuwa nila, mahina nila, pero yung isip nila, malakas sila. So may motla, may nga paklila butol ngayon eh. Kasi isip nila, malakas sila eh. Isip lang. Pero si Joshua, hindi ganon. Yung lakas niya. Okay? Yung lakas niya na natili. Gaano man to katotoo mga kapatid, ang Diyos na nakakaalam. Pero naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay totoo. Tama? Ang Diyos sa kanyang pangako ay totoo. Kaya hindi nakapagtataka, ito yung proseso ni Joshua ng pananampalataya sa Panginoon. Pananampalataya sa Diyos. Okay? Kaya ngayon, he is challenging the Israel, kinakailangan niyong umayos. Ngayon, sabi niya, kung hindi kayo magiging maayos, hindi tama ang mindset nyo, hindi tama ang motive ninyo, hindi tama ang movement ninyo, anong gagawin natin? Bahala kayo. Pero kami, at ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Doon pa lang papasok na madadala mo yung pamilya mo kapag una sa lahat, ikaw muna ay maayos sa Diyos. Hindi yan parang mga magulang in the 21st century na nag-e-expect sila na magiging mabuting bata ang kanilang mga anak pag dinala sa school. Ang school ngayon, sabi nila, kapag hindi yan naturuan sa tahanan, hindi yan magiging mabuting bata kasi wala yung pundasyon. Nagigets niyo? Mga kapatid, kinakailangan po yan. Amen? Sana mga magulang, hindi lang yung, alam mo yun, iniisip nyo, pag-aaral ka, baka maapat to kang masali sa obra. Naaawa ako sa ganung magulang. Kahabag ang isang magulang na ganyan ang mindset.
Sabi ko nga sa'yo, may kilala kami, hindi nakilala. May kilala kami. Isang asawa ng pastor. I don't know if the parenting is good or not, but based dun sa pamumuhay ng mga bata, hindi nagcha-church eh. Okay lang kahit mabulus-bulus lamalan, sa harapan ng Panginoon. Sa mundo, maganda yung damit nila kasi mga babae nakapalda, yung lalaki, girat-girat lamalan, etc. Pero sa harapan ng Diyos, I believe, hindi yan kaaya-aya. Ngayon, sabi nung nanay, yung asawa ng pastor, pinagmamalaki niya, actually kay tita niya pinagmamalaki. Uy, yung anak ko, may kapakisawa yung, ewan ko, valedictorian or summa cum laude o parang engineer. Something na may pinagmamalaki about talino, yaman, lakas or connection, something like that. I'm very saddened, kung meron mang ganung word. Ako'y nalulungkot kapag ganun ang magiging mindset niyo. Magandang mapakinggan sa mga magulang na marinig na ang anak ko, hindi malaking sweldo, pero tapat na naglilingkod sa Diyos. Ang anak ko, nakapag-asawa ng tapat na mananampalataya. Mga kapatid, it's about time. Kasi kung itututok lang natin sa family, hindi magiging maayos yan. Hindi maayos ang pamilya kapag wala ang Diyos. Sabi ng Bible, except the Lord builds the house, the labor is vain that founds it. Walang kwenta yung itatayo mo, walang kwenta yung pinagpaguran mo kapag hindi nauuna ang Diyos. Hindi ako believe, sa totoo lang, na valedictorian ka nga, malayo naman ang buhay mo sa Panginoon. Pero ibang usapan na, tapat ka na naglilingkod sa Panginoon, tapos valedictorian ka pa. Pero huwag kayo masyado mag-focus doon dahil sabi ko nga, iba-iba kasi ang galing, ang talino. Dapat kasi ang kinoconsider ng mga mananampalataya, character. Hindi napansin, all throughout the biblical studies na meron po tayo, yung character nila laging binibuild up in the Old Testament and even in the New Testament. Hindi napapansin? Tama? Bakit nagtatagumpay si Joseph? Ang ganda ng character niya eh. Mga kapatid, hindi hinighlight yung matalino. Kung may talino, okay yun eh. Pero character. Tama? Bakit nagtagumpay or di nagtagumpay si Samson? Character. Pinag-aaralan natin si Peter. Tama? Bakit dati-dati, alam mo yun, impulsive yung character niya. And all of a sudden, binago ng Lord. Character. Kaya nga marami hindi naniniwala, yung 2 Peter, sinulat ni Peter. Bakit? Masyadong matalino. Masyadong scholarly pagkakasulat ng Peter. Pero nirule out nila kasi yung idea na ang Diyos ang may gawa. Kayang baguhin ng Diyos ang sinumang tao ang magtitiwala at lalapit sa Kanya. Mga kapatid, I hope makita yung tamang paglakad, mapananay, tatay, ate, kuya, bunso sa pamilya ang tunay na paglakad sa Diyos. Amen? That is choosing the right path towards the right God or choosing a right path to a right God. Tayo po lahat tumayo. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong hapong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa panibagong mensahe na amin pong napagbulay-bulayan. Hinihingi po namin, Panginoon, na lagi po namin itong maalala sa ikararangal na yung dakilang pangalan. Father, we ask that you continue to guide us as we walk in this life. Thank you so much, Jesus. All this we ask in the mighty name of God. In the mighty name of Jesus, amen and amen.